Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumayarin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayon mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idilangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Hudahismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangarangalan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't pupunta kami sa mga hentil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maipabalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming tao, di kayang bilangin inuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw
o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay, at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailan may di sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, kapag ka po narinig natin ang salitang security, pumapasok sa isip natin na tayo ay protektado. May sasalo sa atin, merong mag-iingat sa atin. Yun ang ibig sabihin ng security. Pero mga kapatid, sa recent homily po ng atin pong bagong Santo Papa, si Pope Leo XIV, meron po siyang sinabi. Ang sabi niya, sa kasalukuyang panahon, ang security ng tao ay hindi na nakasalalay sa Diyos. Ang security raw ng tao ay nakasalalay na sa technology, sa power, sa money, sa position, at saka sa pleasure. At kung pagninilayan po natin mga kapatid, totoo naman na napalitan na ng ating teknolohiya ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Napalitan na siya ng pleasure. Para sa mga may kapangyarihan na ano bang tawag doon sa na nalanguna sa kapangyarihan yung iba at hindi na siya kinikilala bilang Panginoon. So mga kapatid, ano ba ang mangyayari kapag hindi tayo nakasalalay doon sa security na ibinibigay sa atin ni Kristo? May mga alaga kayo sa bahay, di ba? Mga hayop, mga alaga. Oo, mga alaga na lang. May aso, may dog person. Sino po ba mahilig sa aso rito? Taas ang kamay. Yun, mga dog person. Ako po ay cat person. Pero yung mga alaga natin na yan, pansinin ninyo. Kapag ka dumarating kayo, ang aso kakawag ang buntot niyan. Kasi bukod sa mahal kayo, secured siya sa inyo. Ang pusa, iba. Ang pusa, hindi nyo makikitang kumakawag ang buntot niyan. Pero kapag ka nakatalikod dyan sa inyo, ibig sabihin, panatag siya na nandun kayo. Kasi pagka nakaharap ang pusa sa inyo, ibig sabihin, threat ka sa kanya. Kaya pagka tumatalikod siya, ibig sabihin, kampante na siya sa iyo. So yun po yung mga gawi ng ating mga alaga. Ito pong mga alaga natin na ito, mga kapatid, ay minamahal natin. Yung iba, laging may check-up sa veterinaryo,
nung nanganak yung pusa namin, yung nanay ko, parang may anak na manganganak, tinawagan ako, nandito kami sa ospital. Sabi ko, sa ospital? Sa veterinaryo daw at manganganak yung pusa namin. Yung mga ganon, hinahalikan yan, yung mga alaga. Minsan isinisimba pa. Labis-labis yung pagmamahal natin sa ating mga alaga. Pero mga kapatid, ano mangyayari kapag yung mga alaga natin na yan, nagsimula, hindi na sila nakinig sa atin? Lumayo na. Halimbawa, may pusa ako dito si Mengay. Minsan makikinig yan, minsan hindi. Kapag hindi nakinig yan, lalayas yan. Babalik yan dito. Sasabihin ko, Mengay, buntis ka na naman. Kung hindi mabubuntis, masasagasaan. Ganon din ang aso. Ang aso, bihirang nasasagasaan yan. Pero may kukuha dyan. Kung hindi kukuning alaga, gagawin pulutan. So kapag hindi nakinig sa atin yung ating mga alaga, mapapahamak sila. Sa atin pong ebanghelyo, ihiniambing ng ating Panginoon ang kanyang sarili bilang mabuting pastol. At meron siyang mga alaga. Ano yung mga alaga niya? Mga tupa. Mga kapatid, don't get me wrong. Hindi tayo tinuturing na mga pets ng ating Panginoon. Ano nga ang sabi niya sa ebanghelyo? You are worth much more than many sparrows. Mas mahalaga kayo kaysa sa mga hayop na yan. Mahal na mahal ko kayo. Pero anong mangyayari kapag hindi tayo nakinig sa Panginoon? Mapapariwara tayo. Kamukha ng mga alaga natin kapag naliligaw, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanila. Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, itinatanghal ni Jesus ang kanyang sarili bilang mapagmahal na pastol. Kung mahal natin yung ating mga alaga, mas mahal tayo ng Panginoon. Kung mahal natin kung mahal nyo yung inyong mga anak, kung mahal natin ang ating mga pamangkin, mas mahal tayo ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, kung gusto nating magkaroon ng totoong security, pakinggan po natin ang kanyang tinig. Sapagkat walang nanaisin ang Panginoon kung hindi ang ating kabutihan lamang. Ito po ang ating pagnilayan sa linggong ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi tayo kailanman maaagaw ng Ama, kaya't buong pag-asa at pagtitiwala nating ilahad ang ating hiling. Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Maihatid nawa ng mga namumuno ang pag-asa ng mabuting pastol na nakakakilala sa atin. Dumalangin tayo sa Panginoon. Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Marami nawang tumugon sa paanyaya ng mabuting pastol na maging pari, madre at hermano. Dumalangin tayo sa Panginoon. Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Maging malinis nawa at mapayapa ang halalan 2025 at mahirang ang mga nararapat na maglingkod ayon sa halimbawa ng mabuting pastol. Tumalangin tayo sa Panginoon. Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Lagi nawang makinig at sumunod sa mabuting pastol. Tayong natitipon ngayon, lalo na ang mga ina, dumalangin tayo sa Panginoon. Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Makasalo nawa ng mga mahal nating yumao, lalo na si Papa Francisco, ang mabuting pastol sa kanyang masaganang pastulan. Dumalangin tayo sa Panginoon.
Aming pastol, akayin kaming iyong kawan. Ama naming maibigin, di mo ninanais na kami mawalay sa iyo. Tulungan mo kaming laging makinig at sumunod sa mabuting pastol, si Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihaing sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Corpus Christi, custodiet Martyr.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundahan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas, marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lalapit po ang mga ina para po sa pagbabasbas. Mother's Day po bukas. Sige po, dito po kayo sa harap. Mananatili pong nakatayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Panginoon ng bayang banal ni Sara, Ruth at Rebecca, ni Santa Elizabeth na ina ni Juan, ng mahal na Birheng Maria, ina ni Jesus, dinggin ang aming hiling. Pagpalain mo ang mga inang naririto ngayon. Pagkalooban mo sila ng katatagan ng iyong espiritu. Sila na nagturo at umalalay sa kanilang mga anak sa pagtayo at paglakad. Pagpalain mo sila sa himig ng iyong pagmamahal. Sila na nagturo kung paano makipag-usap, umawit at manalangin sa iyo. Pagkalooban mo sila ng puwang sa piging ng iyong kaharian. Sila na nagpakain at nag-aruga sa buhay na hinubog sa kanilang sinapupunan at habang mahina pa ito'y niyakap sa init ng kanilang pagmamahal. Pagkalooban mo sila ngayon sa buhay na ito ng mga mabubuting bagay at ng kalusugan. Pagkalooban mo sila ng ligaya, pag-ibig, kasiyahan at karangalan sa kanilang mga anak at paligiran nawa sila ng mga mabubuting kaibigan. Sila na nagdala ng buhay sa kanilang sinapupunan ay ihatid nawa balang araw sa iyong banal na kandungan upang doon ay magdiwang sa piling ng pamilya at mga kaibigan magpasawalang hanggan. Amen. Happy Mother's Day po. Palakpakan po natin ang ating mga ina. Sige po. 80% pala ng nagsisimba, ano? Happy Mother's Day po. Kung kaya pong maghain ng masarap na pagkain bukas o kung kayang lumabas kayo at isama niyo po ang inyong pamilya. Mag-aalay po ng bulaklak.